So, dumirekta na nga tayo dito sa mga features ng ating sasakyan. Meron na ako ditong mga nilagay na accessories pero hindi ko na muna yan pagtutunan ng pansin. Dito muna tayo sa mga features natin. So una nating makikita dito yung ito nga, itong part na to. Ito yung infotainment. Ito yung home niya, home. So ito naka-home na pala to. Tapos radio kung gusto niyo mag radyo, yan makinig ng music, bluetooth, yung connect yung cellphone nyo. Meron na rin siyang Android Auto tsaka Apple CarPlay, pero hindi siya wireless hindi katulad sa ibang sakyan. Ito dito nyo i-connect yung cord nyo para gumana yung mga Waze, yan, YouTube, ay hindi pala siya sa YouTube, bawal. Ano lang, Google Map, Waze, tapos YouTube Music, yun naman nandun nakikita ko eh. Tapos ito naman yung controller ng ating cellphone. Ito yung level ng lamig. So ito, lagi lang natin nakaset dyan kasi so, malamig naman tong BIOS, medyo bago pa naman. So naka number 2 lang tayo lagi. Yung pan to, level ng pan. Tapos ito naman yung vent, yung ano ng vent natin kung saan natin siya gustong palabasin yung hangin. Ito dito sa harap, tsaka dito sa paanan, yan, meron yan dyan malabas na hangin. So ito pag sa mukha lang, yan, sa harapan lang yung buga ng hangin nya. So ito naman itong button na to, lagi nyo tatandaan, dapat lagi ito nakabukas. Depende sa inyo kung anong trip nyo. Kung malamig naman yung panahon, pwede nyong patayin yan. Kasi pag naka-on lang to, yung hangin na binubuga ng aircon, papaikot-ikot lang sa loob ng sakyan. Pagka ito naman pinatay nyo, lahat ng, hindi naman lahat, yung hangin sa labas papasok. Kaya pag nakapatay ito at nasa EDSA kayo, minsan may lumalabas na usok dyan. Tataka kayo ba't may usok. Kaya lagi nyo itong buksan. So ito sa hazard, naka-hazard tayo ngayon. Tapos ito naman yung sa debugger. Pagka binuksan nyo to, iinit yung salamin dun sa likod. Alam niyo yung mga, kung nakikita nyo doon, yung mga linya na yon, yan, umiinit yan kapag binuksan nyo yung debugger. Tapos ito naman yung controller ng ating infotainment. Sa sounds, plus, minus, tas yung panlipat ng mga kanta or video. Tapos mode, kung anong gusto nyong mode, bluetooth, radio, Android Auto, yan. Tapos ito naman sa kabila yung answer call tsaka yung decline dito. Tapos ito naman ang ating button ng power window, yan, mga bintana. Ito gumagana yan, working yan. At testingin natin dito, ito yung side na to. Automatic na rin to, isang click nyo lang na ganyan, yan, bubukas na yan, ito sasara. Tapos ito yung lock ng pinto, tsaka yung unlock. Lagi nyo lock to pagka nag-drive kayo, lalo kasama kayong bata. Tapos tawag dito, ito yung lock ng power window natin para di magalaw ng mga bata kasi pinaglalaruan nila yan. Yan, lagi nyong ilalak yan pag may mga bata kayong kasama. Tapos ito naman yung controller ng ating tawag dito, side mirror. Yan, di pa siya auto fold, no? Di siya nag-auto fold, wala siyang ganon. Pag sa left, yan, left, kontrolin natin, left natin. Gusto nyo kontrolin, click nyo lang dyan, lipat nyo lang sa left. Tapos yan, gaganyan na siya. Yan, pwede nyo ilipat-lipat kung anong the best na view para sa inyo. Pero sa base nga sa ibang sinasabi ng driver, kasi ako natutulong ako sa YouTube din mag drive, tsaka sa
paglalaro ng mga games, doon lang ako natuto. Yan. Ang sabi nila 10% daw or 20, pero sinunod ko dito yung 10% na view ng sasakyan. Kita mo yung side mirror, the rest yung sa likod na. Yan, ganyan ako mag view ng sa likod. Tapos ito yung rear view side mirror natin. Yan, pagka magpa-parking kayo, mahalaga yan. Pero the best siguro palagay nyo na rin ng back sensor pati back camera. Kasi ako may naatrasan na rin ako na parang cone, hindi ko nakita. Kasi ang nakikita ko lang yung sa gilid, yan, dalawang gilid, tsaka ito lang, dito lang ako nakikita. Yung nasa baba di ko nakikita. Kaya mas maganda na yung palagay kayo ng back sensor tsaka yung back camera. So ito yung shift ng gear natin. Ayan, neutral, reverse, park, drive. Dito yung drive. Tapos yung manual dito, plus minus. Pwede siyang manual mode kapag paahon kayo o pababa. So ito naman yung ating handbrake. Yan. Yung sa iba kasi di nila alam kung paano to gamitin, binababa lang nilang ganon. Gawin nyo, click muna, tapos pwede nyo na ibaba yan. Yan, para wala yun. Minsan na-discover ko lang yan, pero di ko alam kung anong ginagawa ng ibang driver. Ginagawa ko para walang tunog, pinipindot ko na lang na ganyan. Yung iba naman ganito, angat lang yan. Pero siguro mas okay yung pabayaan mo na yung tunog na yan, angatin mo na lang. Seatbelt, yan, pag di ka naka seatbelt, natutunog to, mag-a-alarm siya na mag-suit ka ng seatbelt. Kaya okay din tong BIOS kasi inaalala niyo yung safety natin. So ito yung compartment, ayan. So wag na natin madaming nakalagay medyo malawak naman yung space dito. Center compartment, ayan. Kaso layo, no? Papasyalan mo pa dito. Paano ba to? Ayan, tingnan nyo. Dito ako, kailangan pang pasyalan, hindi maabot, diba? Layo. Tsaka nandito na rin na yun, tingnan yung space, layo. Tingin sa passenger. For speaker na rin pala to, guys. Yan, for speaker. Meron dito. Yan, dalawa sa likod, dalawa sa harap. So ito pala yung ating yan, bottle holder natin. Lagay ng mga cup. Ayan, pwedeng baso, pwedeng yan, tumbler. Charging port natin, isa. Yan, 12 volts. Subukan natin. Yan. Yan, medyo madumi yung sakyan, no? Hindi pa napapaka-wash. Yun, ito lang muna yung video natin tungkol dito sa BIOS natin. Tsaka na tayo magta-test drive kasi wala pa tayong camera. Kasi wala akong tigahawak Di ako pwede mag-drive ng may hawak na cellphone, delikado yun. Kaya kailangan natin mag-provide ng camera or yung tawag dito, CP holder na nilalagay dito para tawag din yung tawag dito, para makunan yung view sa harap. Yun. So yun lang muna. Tsaka na nating talakayin yung mga accessories na pinaglalagay ko. Ayan. Okay, next time na lang. Bye.